mga buwaya at kinakabahan sila na baka hindi sila pagbigyan ng budget sa flood control. Bakit? Ang lala po kasi ng baha ngayong taon at 4 na taon ng mahigit singiwi sa posisyon, pero bakit hindi nasosolusyonan ang problema natin sa baha? I mean, it's as old as time may be, no? Baka pre-colonial period pa, hindi pa tayo siguro sinasakop ng mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon, eh binabaha na ang Pilipinas. Bakit? Nasa frontier tayo, no? Parang ganyan. Or yan, nasa frontline tayo ng Pacific, so tinatamaan po talaga tayo ng masusungit na panahon, di ba? At kung ano-anong kalamidad, nandyan po po na parte tayo ng Pacific Ring of Fire, kaya may mga bulkan-bulkan tayo, ganyan. Hindi lang po naman bagyo ang tumatama sa atin, may mga lindol din. So, noong sinaunang panahon pa, dinaranas na natin yan. Pero bakit habang patagal ng patagal, lalong palala ng palala ang problema natin, wala bang nagagawang solusyon? Ang mga namumuno sa ating balangay, mga kababayan, sa ating bangka, sa ating bansa, right? Bakit parang habang tumatagal lumalala ang problema? Dapat po nai-ease na yan eh. Alam niyo diyan sa Europe, 'di ba? Shout out po sa mga nasa Europe. Yan nga pong Netherlands, 'di ba? Ang alam ko diyan, ang kanilang level ng lupa ay mas mababa kaysa sa level ng tubig. Kaya lang po parang meron silang harang sa dagat para hindi mapunta yung tubig sa kalupaan, tapos yun nga po, napaparami nila yung kanilang bodies of yung lupa 'no, yung land nila dahil hinarang nila yung dagat. Mas mababa sa lebel ng tubig dagat ang lupa diyan sa Netherlands, somewhere there, right? Pero ayun, nagawa nila ng paraan. Kung tutuusin, kung bubuksan yung mga harang na 'yan, ano ba tawag sa ganyan, dike, whatever that is 'no, breakwater, kung ano man tawag diyan, malulubog sa tubig dagat, hindi tubig baha, ha. Ang siguro malaking portion ng Netherlands or Amsterdam or wherever, pero nagawa nila ng paraan. Yung iba naman po nagtatambak pa nga 'no, pinatataas talaga yung level ng lupa. Sa atin naman parang wala, deadmatology. Habang tumatagal palubog ng palubog ang Pilipinas, lalo yung mga lugar na yan ng Bulacan. Parang bata pa ako, yung Pampanga na yan, bahain na yan, na hanggang ngayon bahain pa rin, lalong bahain. Philippines underwater. So habang tumatagal nga po, kahit sa panahon ni Ngiwi, pag upo mo dapat Ngiwi, huwag kayong aangal-angal na minana nyo na sa panahon ni Tatay Digong yung problema ng baha. Bago pa naman si PRRD, binabaha na ang Pilipinas. Hindi lang baha ang kinakaharap ng Pilipino ngayon, pati basura. Siyempre tangay ng, 'di ba? Tangay ng tubig ang kung ano mang dumi na itinatapon ng mga 'di ba, ng mga tao. So, ayan, nung bumalik sa atin ang dahil tinutulak nga po na ano ba 'yan, habagat or something, o edi nabalik sa atin yung mga basurang pinagtatatapon natin, hindi lang tubig baha. Trilyon po ang alam ko, ha, ang budget na naubos para lang hindi bahain ang Pilipinas. Alam niyo, kinukuwento ko nga sa inyo 'di ba mga kababayan, nung maliliit kami, yeah, kahit gaano kalakas ng ulan mga kababayan noon nung mga bata pa kami, and for sure gano'n din ang dinanas ng karamihan sa inyo kasi most of my viewers are above 50 years old. Sino po diyan ang lagpas 50 na? Sino diyan ang mga seniors 'no? Sino ang mga golden people diyan? Hello po sa inyo. Um So mas mature nga po kayong generation kaysa sa amin, pero nung mga bata kami mga kababayan, like hindi pa kami nag-aaral ganyan or maybe in our elementary years, ay kahit gaano kalakas ng ulan, hindi bumabaha. Kung lumaki man ang tubig sa ilog, hindi malabo, like bluish lang. Pero laging crystal clear ang tubig sa ilog. Pero habang papalaki kami, like nag-high school na kami ganyan, wala ngang ulan sa lugar namin, biglang may flash floods. Yung pala doon sa bandang, 'di ba, sa ibang lugar kung saan matataas ang lugar at doon nanggagaling halimbawa yung tubig ng ilog, ay inuulan pala at hindi naman sa lugar namin. Tapos yung lugar na yun kinakaingin na, may illegal logging na, may mining na. Kaya nagugulat kami, tirik na tirik ang araw sa lugar namin, may flash flood. At hindi basta tubig lang ang inaanod 'no, may putik.
brown, malapot, may mga kahoy, may mga root crops, may mga niyog at kung ano-ano pa. Ang mga tulay namin nagkakanda sira-sira kasi siyempre tinatamaan ng mga inaanod ng tubig. Pero yun po ay hindi polusyon. Yun ay mga illegal lang na pinaggagagawa dahil may mga mina nga po dun sa lugar namin, may mga namumutol ng kahoy, may mga NPA na kinakaingin ang bundok, pati bahay namin naguhuan ng lupa. Mabuti na lang po nasa Katagalugan na ako no'n pero yung naging na-traumatize ay yung kapatid ko 'no, dahil nga kami ni mama nasa Katagalugan na no'n, sila naiwan dun sa Kabisayaan, so gano'n po ang nangyari. Kapatid ko kaunting kulog, kidlat. Nagpa-panic, lalaki yun ha. Oh, kasi nga naranasan niya na dumadagundong tapos may tumatama, hindi lang po mga inaanod na lupa, siyempre kasama yung malalaking bato diyan. So, na-trauma yung kapatid ko sa ganyan kapag masama ang panahon kaya umalis kami dun sa lugar namin. Dati kasi yung bahay namin nasa paanan ng bundok mga kababayan, na never ko naranasang makalanghap ng polusyon, masarap noon ang pamumuhay kaya tsaka noon summertime may tubig po sa ilat namin or parang maliit na ilog nga po sa harapan ng bahay namin. And then nung paglaki namin naiga na lang yun kahit rainy seasons 'pag ulan, okey magkakatubig tapos after an hour wala na, tuyot na. Nabago mga kababayan. Kasi parang walang disiplina, walang kumokontrol sa mga nag-aabuso sa kalikasan natin, 'di ba? Or pera-pera na lang talaga ang labanan. Ngayon, dahil nga po kung gano'n ang nangyayari, may mga kaingin, may mga mina, may mga illegal logging, may deforestation, kung anik-anik pa ang pinaggagagawa, tapos nagre-result sa baha, kumusta naman ang mga lugar sa urban areas na kaya sila binabaha, mababa yung lugar nila, no? Hindi malayo sa level ng tubig kasi nga po nasa kapatagan, malapit din sa dagat, lalong-lalo na yung Maynila. Oh, na kung saan dalawang bodies of water ang nakapagitan, 'di ba? Ang Manila Bay at saka ang Laguna de Bay or yung Laguna Lake. Oh, kumusta naman? Possible po na lumubog talaga yung Greater Metro Manila area na 'yan sa tubig, lalo kapag masungit ang panahon. So, sa tinagal-tagal ng mga nakaupo sa posisyon nagmamaktol nga po mga kababayan yung mga kapwa natin Pilipino, lalo na diyan sa mga malalapit sa Maynila na iba nagsasabi talaga sila mga ate at kuya, maybe sa susunod nating vlog kung hindi kaya ngayon ano, na iba raw ang panahon ni Tatay Digong o ano ngiwi, kumusta ka? Mas ramdam nila ang care ni PRRD noong panahon ni Tatay Digong, ngayon sa panahon mo. Bakit ang lala ng baha? Tapos sasabihin ni ngiwi, "This is the new normal." Ano normal tapos ito yung bagong Pilipinas, ngiwi, ganun ba? Ito ang bagong Pilipinas mo. Kung ito ang new normal, anong ginagawa mong pag-agap? Hindi pwede. Hindi. Nasa panganib nga tayo kaya nagmamaktol noon si Tatay Digong, Hindi naman kami contributor ng polusyon, tapos kapag masama ang panahon kami tinatamaan, tigil-tigilan ninyo yung mga industrialization kuning-kuning at yung mga 'di ba mga carbon footprint niyo binubulyaw ni Tatay Digong yung mga first world countries na 'yan. Like the mga developed countries like China, US, 'yan yung mga matindi yung damage nila na nagagawa dahil sa kanilang pollution 'di ba na ini-emit, nasisira ang ozone, nasisira ang environment, tapos tayo ang nakaharap sa Pacific, tayo ang kawawa. Hindi man tayo pinakamatinding 'di ba sumisira kung tutuusin sa ozone dahil hindi naman tayo industrialized country, yun nga lang mga kababayan, tayo pala, ang mga Pilipino pala ang number 1 polluter in the world. Polluters. Ang mga itinatapon nating basura. Bakit tayo? Kung tutuusin 'di ba nagbabawas naman tayo sa consumption ng plastics. May mga restaurants diyan sa Pilipinas na ayaw ng tumanggap ng hindi nagpo-provide ng plastic straws dahil bawal, 'di ba paper straws nga ngayon na walang structural integrity. Gagamitin mo sa pag-inom mo ng binili mong juice, iced tea, sopis drink tapos paper straw na may papel 'yun. Isasawsaw mo sa tubig na iniinom mo maya-maya durog na. Tapos sa Pilipinas, unlike in Thailand halimbawa mga kababayan, hindi na tayo nagpo-promote ng plastic bags. Kapag namimili, right? Tayo may mga paper bags tayo, may mga eco bag pa nga, tama mga kababayan? Yung eco bag kasi madali namang madurog yan
Okay, recyclable nga yata 'yan, pero parang made of polyester pa rin or something. But anyway, madaling madurog 'yan, yung eco bag 'no, magbibilang ka lang ng ilang taon durog-durog na siya. Hindi na masyadong ginagamit ang plastics sa Pilipinas kung tutuusin. Pero bakit number one tayo sa may pinakamaraming tinatapong basura, eh, ang liit na bansa natin. O, eh, di binalik sa atin. Ngayon itong mga buhaya nagmamakaawa, "Ay, huwag niyong anuhin ang flood control budget, paglaanan pa rin next year." Ang tanong, dahil ba ginagamit nila yung baha, itong mga itong mga keme-keme, na akala mo gagastusin nila ang budget or pondo ng flood control next year para talaga sa flood mitigation. Na akala mo anyway, eto nga po yung mga nagmamakaawa at naninikluhod at parang desperado na mabigyan pa rin ng budget. Ang dali kasing nakawin. Ang alam ko yan ang pinakamadaling nakawin, mga kababayan, ang flood control. Bakit? Kung hindi naman masungit ang panahon, hindi naman mabubuking na wala silang flood control. Or kung sira-sira at marupok yung flood control projects nila, hangga't hindi sumusungit ang panahon, hindi malalaman, hindi madi-discover. Right? Tsaka yan ang paborito nila, mga kababayan. Kasi kung mga classroom ganyan, ano tawag diyan, magkakaroon lang ng komisyon ang mga buhaya, 'di ba, kapag sila mismo yung contractor nung ipapagawang classroom, o kaya kasabwat nila yung engineers or contractors, manghihingi sila ng komisyon. Ano yung isinawalat sa latest vlog natin dito ba sa Princess Maui 2? I think sa Princess Maui 1, right? Ano yung sinawalat ng gobernador from Mindoro? May matik na 25% ang kongresista kapagka merong project sa lugar nila. Plus may another percentage pa raw. Hanggang umaabot ng 50%, mga kababayan. Ang napupunta sa kung sino-sinong, 'di ba, pagdadaanan ng pera bago maipagawa yung projects. Tapos gabi nga raw ginagawa yung proyekto para kapag naglagay sila ng bakal na maliliit or konting bakal lang or marurupok na materials, hindi kita kasi gabi ginagawa yung projects. Oh. Pag natuyo na kinabukasan, akala yari na, yung pala marupok, puro buhangin, kulang semento, kulang bakal. Tuso, 'di ba? Ito talaga yung gustong-gusto nila, flood control. Wala silang pakialam sa budget ng ibang projects. Okay, si Garin, mga kababayan ng Iloilo, isa sa mga umaatungal. Garin, umapilang ibalik sa ang pagpopondo sa flood control projects. Kasi nga, ewan ko kung tinatablan ng hiya singiwi, mga kababayan, na kailangang bawasan ang budget kasi halatang-halatang ninanakaw. Bakit? Nandyan yung kalikasan para mag-fact check. Yan ang kamalian yung iwi. Taon-taon, 20 hanggang 13 bagyo ang tumatama sa Pilipinas. Tapos yung flood control, nanakawin ang mga buhaya. Tapos ikaw na, kung tutuusin, ikaw nga talaga ang namumuno sa Pilipinas, pero parang wala kang kayang disiplinahin. Ang mga magnanakaw na politiko, sabi mo, heads must roll. Nasaan? Kaninong ulo ang gumulong? Si Tambaluslos, di mo pa nga mapakulong-kulong. Ang pinapakulong mo, kritiko mo. Gago. Right? Demonyo, no? I hope maubos ang pasensya ng mga Pilipino. Hindi pwedeng buyayaw, mura-mura, reklamo, ganun. Hindi. Kumilos kayo, mga kababayan. 4 na taon, no? Mag-aantay pa kayo ng 2 taon, 6 na taon. Maghihintay kayo kung huli na ang lahat, katulad ngayon. Ilan ang namatay sa bagyong Maymay na itong dumaan, mga kababayan? 21. May mga gumuhong lupa somewhere there I think in Benguet, no? May mga natabunan ng lupa na naman. Anyway, marupok talaga siguro or mapughay ang lupa diyan, 'di ba, no? Buhaghag. Bakit hindi nagagawa ng paraan? Anyway, nanawagan si Deputy Speaker Janet Garin, ito ang tagapagtanggol ni Sandro Marcos lagi, mga kababayan, na ibalik aniya sa 2027 national budget ang pondo para sa mahahalagang flood control projects kasunod ng matinding pagbaha. Balak sigurong alisin, pero nananawagan siyang ibalik
Oh, kasunod ng matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang probinsya, alam mo Garin, mali rin ang solusyon mo, eh. Mamaya kita sosoplahin, ha. Ayon kay Garin, bakit ko sinabing mali, mga kababayan? May ibang solusyon, eh, para maayos ang flood control. Pero ang tanong, kaya ni Ngiwi? Kaya ng mga nakaupo ngayon ang tamang solusyon? Mamaya. Ayon kay Garin, ay hindi dapat i-demonize. Anong tawag doon? Mali-maleta ang nanakaw. Ano ang tawag sa nagnanakaw, mga kababayan, ng budget sa flood control? Di ba mga demonyo? Kaya kapag nalalaman na kayo may flood control project, tapos makukunan ng picture na marurupok sira-sira, anong tawag doon? Tapos ang kinakalkal, umulan sa Maynila, bumaha sa Maynila, Davao ang binabatikos, Davao ang ininspect. Tandaan nyo, pati si Magalong sumama nga sa pag-inspection ng flood control ng Davao City. Ang ending, napahiya sila. Wala silang nahanap na marupok na flood control projects. Ang ganda-ganda, ang mga rock netting ang kanilang pinansin. Kinakalawang, syempre naman. Matagal na yun, eh. Posibleng kalawangin yung mga ano ba yan? Anong klaseng wiring ba yan, yung sa rock netting, para hindi gumuho yung mga bato-bato sa kind of a sloping area, ganyan. Oh, wala silang makita, mga kababayan. Hinahanapan nila ng baho si Congressman Pulong, di ba? Bilang kongresista ng Davao City or Davao, somewhere there. Oh, wala silang makita na substandard na flood control projects. Bumaba sa Maynila, Davao ang imbestigahan, 'di ba? Gago, 'di ba? Oh, wag daw i-demonize. Oh, ay kasi anong hindi di-demonize? Karamihan, ilang demonyo kayo diyan sa lower house? Ilan yung nag-impeach kay VP Sara? For sure silang lahat. Puro mga kamkamero ng flood control. Tama ba, mga kababayan? Oh, huwag daw i-demonize ang flood control dahil kailangan pa rin ito sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha. High tide at pag-apaw ng ilog with the proper alignment. Ayan na naman sa pagbait-baitan si Garin, na para bang nagapangamuyo siya kay Ngiwi. Ilongga ni siya, no? Galing daw sa tonto siya gihapon. Amo ni kidang Ilonggo nga tonto. Tunta. No? Sabi, with the proper alignment, specifically in the so-called red areas, it is absolutely essential, and with the proper watchdogs, yes, watchdogs, may tagabantay daw, it really needs to be brought back. Ani Garin, matatandang inalis sa 2026 budget ang locally funded flood control projects kasunod ng kontrobersya sa umano'y ay baka natuyo ang bulsa ng mga magnanakaw. Kailangang ibalik daw next year. Bakit ibabalik next year, mga kababayan? Kasi ang budget ng 2027 ang gagamitin ng mga politiko para sa pagtakbo nila sa 2028. Ang filing of candidacy next year na, mga kababayan. Mga October, November yan, di ba? Ng 2027. So, yun na yun. Kung ano ang mahahawakan nilang budget next year at titipirin, yun ang gagamitin nila sa kanilang pagtakbo sa 2028. Pero yung budget ng 2028, mamadaliin pa rin nilang kurakutin yan kasi Mayo pa ang election ng 2028. Di ba laging nangyayari, mga kababayan, katulad ng last year's budget, I think pati yung ngayon, Marso pa lang, halos paubos na ang budget ng Pilipinas. Kaya Ngiwi, utang ng utang. Kaya hindi malayong pagbigyan ni Ngiwi ang request ng mga buhaya nag-aaliluya, ibalik nyo ang budget ng flood control. Kasunod ng kontrobersya sa umano'y anomalya at substandard ng mga proyekto, walang hiya. Hindi nyo pa nga nasusolusyonan kung paano aayusin yung mga budget, yung mga nagkandadurog-durog na yan. Papayag tayo, mga kababayan, na yung bilyones, parang trilyones na nga, na inilaan sa ganyang projects, no, para mapigilan yung pagbaha, napunta na lang sa wala, tapos hindi nila i-repair, hindi pwede. Tama? Alam nyo kung anong solusyon dito? Garin, alam mo kung anong solusyon? Para mapigilan ang pagbaha, ginagamit na naman nila yung calamity. Kailangan talagang ibalik kasi tingnan nyo ang lala-lala ng baha. Kailangan talaga ng budget. Mamaya ako sasabihin ko ano ang tamang solusyon. Actually, maraming solusyon, mga arat kuya. Pero ang tanong, magagawa ni Ngiwi? Good luck!
Ito pang isang umiimik mga kababayan, si Paulo Ortega yung bumabatikos yata sa baha sa Davao. Ortega iginiit na magandang pondohan ulit ang mga flood control maganda raw. Maganda talaga pondohan. Yeah. Maganda po na pag-usapan, maganda po na ayusin yung implementation at balikan po itong mga ganitong klaseng projects. Projects na ninanakaw ang budget. Kasi nga kung walang bagyo, walang ulan, walang baha, hindi malalaman na marupok. O hindi malalaman na ghost. O hindi malalaman na wala talaga hanggat mainit ang panahon. Oh, alam ko na. Kasi 'di ba parang may matinding El Nino na papasok ngayon, right? Severe drought siguro 'yan 'no? Kasi grabe yung pag-init ngayon ng Pacific, eh. Kitang-kita sa parang heat map 'no ng mundo natin. So, siguro sabi nila, ayan may paparating na El Nino, matinding tagtuyot, bonggang-bongga. So, malamang sa alamang hindi naman uulan kaya ang mga flood control projects na 'yan, kahit nakamkamin at ibulsa, hindi pa rin mabubuking. Kaya excited sila sa next year's budget. Mukhang marami ang umaray kung inalis man ang flood control budget mga kababayan ngayong taon. Oh, ito yung nagmamaamong tupa ngayon kasi ang baluarte niya, I think La Union, no? Saan siyang congressman siya saan? I think somewhere in the north, La Union. O, ay bahang-baha yung lugar niya mga kababayan. Norte ang tinamaan itong bagyong Maymay. Norte, di ba? At Kabisayaan, yan ang tinamaan ng matindi, pati Maynila. Actually, buong Pilipinas. Oh, ano raw? Anong sabi din eh? Magandang pondohan ulit. Maganda talaga para kanino? Ayun nga, La Union. Iginiit ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Oh, the 5th na yan? Ang tanong, matino yan? Ikalima na siyang Paulo Ortega? Ikalimang henerasyon na siya ng politikong gano'n ang pangalan? Mahalagang muling pondohan ng mga proyektong naglalayong mabawasan ang pagbaha, particular sa mga lugar na tinatawag. Pareho yung todo nila ni Garin. Lalong-lalo na ro sa mga red and orange zone, sa mga danger zone. Ay baka kasama yung kanyang baluarte. Tapos si Garin ganun din sa Iloilo, baka ganun din nasa red and orange zones. At ang nakakapagtaka mga kababayan, kahit hindi naman nila baluarte, minsan kung kasabwat nila yung kontraktor, kahit taga malalayong lugar, yun pa rin yung nakakontrata. Katulad nung si Guardiola ba yun, ng Batangas, siya yata ang nakakontrata sa pagre-renovate ng EDSA na yan, sa rehabilitation ng EDSA na sira-sira kaagad. Yung kaaway ni Leandro Leviste ba, na kongresista from Batangas, si Edwin Guardiola, apelyido niya yung nakakaladkad ngayon sa mga butas-butas dyan sa EDSA eh. Sa mga sira-sira, bagong renovate, sira-sira. Isa din daw yun sa may pinakamatinding at may pinakamalaking budget na allocables ang tawag, no? Hindi na pork barrel. Na napupunta nga po yung iba, sa palagay ko sa flood control. Binago nila ang tawag sa pork barrel, tinawag nilang allocables. Wala tayong kamalay-malay, ayun pala yung pork barrel part 2 or pork barrel 2.0. Ano to? Iminungkahi rin niyang gamitin ang datos ng Project NOAA. Drones at iba bang teknolohiya ng katulad ng ginamit sa EDSA ni Vince Dixon upang matukoy at ma-validate ang mga lugar na higit na nangangailangan otot-otot, kunwari concern. Don't ask. May sinasabi siyang Project NOAA mga kababayan. Ano po ba ito? Okay? Ang Project NOAA at binanggit ito ni, I think dito sila mag-aaleluya kay Sandro, hindi lang po kay Ngiwi na parang Panginoon nila. Maawa ka Panginoong BBM, sabi nga ng ating quote card. Okay, Project NOAA. Ano ba to? Kaya nga may Noah's Ark dyan mga kababayan. Nakikita nyo ba? Kasi di ba noong binaha or may nangyaring pagbaha sa buong mundo, si Noah ay inutusan ng Panginoon na gumawa ng arka ni Noe. Di ba? Arka ni Noe ba yun mga kababayan? Noah's Ark. Para isakay ang lahat ng mga hayop. Pausap na lang kung sino man po ang magiging next Noah. Huwag mo nang isakay ang mga buhaya. Project NOAA. Yan, may Noah's Ark. Yan, sakay yung mga iba't ibang uri ng hayop. No? Siguro may lalaki, babae, partner. At sila ang iniligtas sa baha. Kasi ang mga tao ang sumisira sa buong mundo. Ayan, baha. Actually, tayong mga inosente, damay tayo sa kawalanghiyaan ng mga tao ngayon. Lalo na ng mga buhaya, hindi ba? So, huwag na sanang isakay ang mga buhaya sa Noah's Ark.
Okay, umusog-usog ka nga dun, Niwi M, at naaalibadbaran ako sa pagiging, Jesus Christ mong ano ka, false prophet, false god ng mga buhaya. Project Noah, ano ba 'to? Ang meaning po ng NOAA ay Nationwide Operational Assessment of Hazards. Basta mga codename, magaling diyan ang mga ano, mga trapo, no? Mga politikong ing-ing. Anyway, ano 'to, parang mina-manage ng UP. Ang NOAA ay ang Philippines Primary Disaster Risk Reduction and Management Program. 2022 pa ito ng Department of Science and Technology, mga kababayan. Sila raw ang nagpo-provide ng localized hazard maps. Kaya nga sinasabi nila yung mga red and orange zone daw. So kung kita doon sa hazard map na itong lugar na to bahain, bagyuhin, tinatamaan ng kalamidad lagi, dapat dito may flood control, kuning-kuning. And real-time data for floods, landslides, and storm surges. So sa mga pati pala yung mga nagkakanta tibag-tibag na inlupa, like in Baguio, in Benguet, no, dyan sa Ifugao Province. So, siguro kasama sila sa mga red or orange zone na dapat po ay paglaanan ng budget di umano ng mga flood control at kung anik-anik. Yan. Yan ang Project NOAA. Ngayon, umiimik si Sandro pati sa buhatan sila, mga kababayan. Hindi nila kailangan kay Ngiwi lang mag-aliluya, kay Sandro lang sila mag-aliluya, maibibigay na yan. Ayan sabi ni Sandro Marcos, it would depend on Project NOAA. Ay, hindi mo na sila umuo. Nakadepende kasi yan sa Project NOAA eh. I think that is the best indicator. The best study that we should follow with regard to flood control, sabi ni Sandro. Teka muna, ikaw naman ang sinasamba nung ikaw nga ang pinagtatanggol ni Janet Garin, di ba? Tapos yung mga kongresistang nag-i-impeach kay VP Sara, including Sandro Marcos, ikaw naman talaga ang inaaliluya at sinasamba ng mga yan, 'di ba? Parang ikaw yung Singiwi ang ang pangit ng ating analogy. Singiwi ang Diyos Ama, si Sandro ang Diyos Anak. Si Butod ang Diyos Espiritu Santong masamang espiritu. Tama ba, mga kababayan? Ganun ba 'yan? Anyway, ano raw? Yung Project NOAA raw ng DOST at saka minamanage ng UP ang magga-guide daw para sa flood control. So ibabalik talaga. May prioridad ika. Kung hindi naman red zone yung lugar ninyo, hindi naman talaga, malay nyo maging kasabwat nila yung Project NOAA. Malay nyo nasusuhulan yun, mga kababayan, di ba? Palabasin na yung Baluarte ni Garin, red zone, orange zone. Kung baluarte na kung sino-sinong gustong basta kasabot ka ni Ngiwi, gagawing red zone at orange zone yung inyong area para aprobado ka sa flood control. 'Di ba? Ibig sabihin, nako, mahirap po 'yan eh kasi gustuhin man natin na pigilin ang baha para hindi naman magkaroon ng mga casualties, hindi naman magkandamate ang mga Pilipino. Kaya lang po kasi napupunta sa pagnanakaw eh, hindi talaga pwede. Siguro kapag may kalamidad, maaga na lang muna nating ilikas ang mga Pilipino, no, bago man bumaha, gano'n. Aba, ang sabi ni Sandro nakadepende kasi yan sa Project NOAA. Sa Arka ni Noe. Yun ang magsasalba sa baha, sa kalamidad, yung ganong project ng DOST. Depende raw kasi sa findings. Kung magkakaroon ng dagdag na flood control projects na hindi nakalista sa proposed budget para sa susunod na taon, mga kababayan, Singiwi ay mangungutang ng 1.7 trillion next year para palakihin ang budget at para raw mapaglaanan ng sapat na budget ang mga projects. Utang Singiwi sa local banks and international banks for a whopping 1.7 trillion. Saan mapupunta? Unless may balak talaga siyang mag-iwan ng legacy projects para pagbaba niya, hopefully bumaba ang yawa, hopefully hindi sila mag-succeed na i-extend pa ang termino ng demonyo. Okay? Pagbaba niya baka makonsyensya at mahiya naman, pero may kahihiyan ba yan? Kung nyodik, walang kahihiyan. Ang pakils kung walang legacy, ang importante maraming kamkam. Baka ganyan ang mindset nila eh. Mindset ba? Wala kaming pakialam kung wala kaming legacy. Wala naman na kaming balak bumalik, hindi naman ako makakaupo ulit.
Isang beses lang naman puwedeng umupo ang presidente, hindi na puwedeng umulit, unless babaguhin yung konstitusyon. Kaya ngayon sa buwatan 'yan, hawak ni Ngiwi at Butod ngayon ang Senado dahil bago na yung majority. Hawak din nila ang lower house, baka kalikutin nila ang konstitusyon, mga kababayan. Another options ng mga 'yan, isabak tayo sa giyera para walang eleksyon sa 2028. Ba't tayo mag-e-eleksyon kung nagliliparan ng mga missiles, eh di si Ngiwi pa rin ang pangulo? Mindset ba? Tuso, 'di ba? Demonyo, hindi tuso. Oh, so ayan. Ngayon, ano ba ang solusyon mga kababayan? Kasi parang yes na ang sagot eh. Ang kailangan lang nila mag-alleluia sa Diyos Anak, di ba? And then iko-connect na sa Diyos Amay na Ginoo ko patawarin. Oh. Ay dito pa nga lang eh, mukhang agring-agree. Oh, kung red zone naman talaga yung lugar ninyo. For sure ang balwarte ni Sandro baka red zone, orange zone din yan kasi, 'di ba? May dagat. Halos doon papunta ang direksyon ng mga bagyo, red zone din sila, dapat din silang dagdagan. Kahit yung mga projects ni Sandro Marcos doon ay marurupok naman mga kababayan. Or mga ghost naman. Wala silang pakialam sa kahihiyang inabot nila ngayon na ang tindi ng pag-ulan, ang tindi ng pagbaha, na booking ang kanilang mga sira-sirang flood, wala silang pakialam. Pero kunwari, hindi talaga nila ibibigay muna. Depende kasi yan. Pasensya na kayo ha. Kung hindi naman sobrang lala ng pagbagyo sa inyo, kung hindi naman sobrang lala ng mga landslide kuning-kuning, eh, hindi talaga. Hindi naman kasi kayo orange at saka red zone eh. Charis, pimping ko. Oh, ngayon ano ba ang tamang solusyon mga kababayan? Simple lang. Maybe isa dyan ay kailangan nilang makuha ang lahat ng ninakaw na pera. Eh kung ayaw na ni Tulfo mag-imbestiga, paano yan mangyayari? Okay, na-booking. May mga substandard projects. Na-booking, may mga ghost projects. Halimbawa, sa Bulacan na lang, sa Bulacan. Merong ghost projects, merong substandard. Ibig sabihin, wala talagang proyekto, out of halimbawa 100 flood control, kalahati doon ghost, maybe 25% nun, meron pero substandard marurupok. O, halimbawa ang ibinudget sa Bulacan, pagpalagay na lang natin ay 10 billion, halimbawa lang, 10 billion. Eh kung kalahati nun ghost projects, dapat mabawi ang 5 billion. Sino ang sisingilin mga kababayan ng Ngiwi? Halimbawa lang sa Bulacan, na napakababang lugar. Oh, may mga mabababang lugar. Siyempre siguro ang sisingilin niya doon yung local government officials, maybe the mayors, the governors, pati yung kongresista na siya yung may pork barrel para sa flood control. Plus yung mga kontratista, mga kababayan, pinakulungan nila yung Diskaya eh. Ba't Diskaya lang? Natigil na sa Diskaya. Wala nang ibang ipakukulong na kontraktor? Wala nang parurusahang DPWH? Officials? District officials? Whoever? Kailangan na mangyari mga kababayan. Lahat ng lugar sa Pilipinas, lahat ng mga kongresistang may flood control projects, imbestigahan, tingnan kung gaano karami ang kanilang flood control projects, tingnan kung ilan ang marurupok at sira-sira. 'Di ba? I-account kung magkano ang nagastos. I-subtract sa budget ng lugar nila or distrito. At kung may mga ghost projects, i-subtract din. Kung binadgetan halimbawa ng 10 billion nga tapos kalahati pala ay wala, bawiin ng 5 billion. Ano lista sa tubig? At doon kunin ang budget para tapusin ang project sa lugar na yun. Right? Nanakaw eh. Kaya nga naging ghost. Nanakaw, kaya nga marurupok. Kailangan bawiin para matapos yung... Ganun kasimple ha. Ang tanong, may balls si Ngiwi? Kaya niyang banggain ang mga kongresistang nagpakasasa sa budget ng flood control? Eh yun naman din yata ang mga kongresistang bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara. 200 mahigit na kongresista mga kababayan, 250 plus, di ba? Ang bumoto na yes sa impeachment, yung 250 plus kayang imbestigahan ni Ngiwi? Or ang kaya niyang imbestigahan yung natitirang kakaunti
na maybe ano ba 'yan, nag-inhibit, what? Or bumoto talaga ng no, na huwag ma-impeach si VP Sara? 'Yun lang yung iimbestigahan niya? Hindi puwede kasing hindi masusoli, mga kababayan, ang mga nanakaw. Kaya nga bumaha ng todo-todo, ibig sabihin walang flood control, kung meron, sira-sira. Oh, at dahil nagresulta nga po sa matinding pagbaha bilang proof na ninakaw ang pera, abang iwi anong balak mong gawin, lista sa tubig? Tanggapin na lang, katulad ng sabi ni Tulfo, mag-move on na lang tayo sa flood control na 'yan? Tapos ngayon nag-aalleluya ang mga nagmamakaawa, desperado, gustong-gusto nila ng flood control. Maawa na kayo, lalo matindi ang baha, kawawa naman yung mga nasa red area, orange area, kuning-kuning, red zone, orange zone. Maawa tayo sa mga kababayan natin. Sabi naman ni Sandro, "Ay naku, nakadepende kasi yan sa Project NOAA. Kukunin natin ang datos para kung nandun ang lugar ninyo, 'di bibigyan." Yes. Ang galing nilang magbait-baitan, mga kababayan, ano? Pero ano kaya ang magandang solusyon dito sa mga magnanakaw na politiko ng pera ng bayan? Hindi ba dapat ipainom natin sa kanila ang tubig baha at ipanguya sa kanila ang mga basurang inanon? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.